Ingon diri sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Okay? Hallelujah. So sa Bisaya, busa mao kini ang hinungdan nga mubiya ang lalaki. Si Adan ang naay instruction ani ha. Ang gihatag instruction si Adan. Mubiya ang lalaki gikan siyang amahan og inahan og makighiusa sa iyang asawa og silang duha mahimong usa. So this is Genesis. Mao ni ang origin, mao ni ang sinugdanan. Og gihatagan sa Ginoo og instruction ang tao nga mauni siya ang origin, ang kumbaga master plan sa Ginoo kung unsa gyud ang iyahang matud pa recipe o plano o the best nga pattern nga buhaton sa tao para ang iyahang kaminyoon mahimong malampuson. Okay? So ang pangutana karong orasa before nato na isgutan is lig-on pa ba ang atong commitment sa kaminyoon. Okay? So ingon din is man shall leave his father and mother. Nganong kaniman ang plano sa Ginoo? Because first, remember, gisultian sa Ginoo si Adan, wala say father ug wa say mother. Kuha ba ninyo? Si Adan, walay mama, wa po'y papa. Pero ang Ginoo, naghatag instruction kang Adan. Nakahunaw na ka si Adan. Unsay pasabot sa mama ag papa? Wala man siya, wa man siya kasulay o ginikanan. So in other words, mauni ang original plan sa Ginoo. The Lord instructed kay Adan, because one day he will become a father. Subot pasabot, ang instruction dili lang para siya, kundi sa mga coming generation nga moabot ang panahon, willing siya mo release kung nana siya mga anak because it was the original plan of God in marriage. Okay? So, kumbaga, this is the way. This is the formula. Man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Makighiusa. Ganahan ko sa word ana sa King James. Kana New King James Version man na. Sa King James Version, and cleave to his wife. No? Murag mas pilit ang glue sa cleave. Okay? Murag sa join is Elmer's glue lang. Pero kung cleave, epoxy 5. Murag mas kusog ang iyang kagat, no? So cleave, join to his wife, and they shall become one flesh. Okay, so sa original plan sa Ginoo sa kaminyoon, tulo ang formula nga iyang gihatag. Kay this is the original, siya ang unang gikasal sa Ginoo og naghatag ang Ginoo sa pinaka foundation sa kaminyoon. Okay? So God's design for marriage, according sa itong gibasa ganina, Genesis 2:24, number 1 is to live, number 2 is to join or cleave, no? Isa lang na iyang meaning. And then number 3 is to become one. So, kung naatay commitment sa Ginoo, kung makasabot ta sa design sa Ginoo sa marriage, then masabtan nato nga dapat napuday tay commitment sa kaminyoon. Okay? Nganong kinahanglan tag commitment? It's because matud pa, 2 worlds, 1 family. Magtagbo ang duha sa nagkadaiyang kalibutan. Nagdako ka nga dato, nagdako siya sa dili dato, unya tagbuon inyong batasan. So, kumbaga, sa prinsipyo sa kalibutan na no two things alike. Bisan ang kambal, di gyud parehas. Okay? So, wa gyud magkapareha. Opposite kita sa karakter, bisan gani mangigala nga naatay
isa lang ka ginikanan, nagdako ta sa usa lang ka balay, sa usa ka kwarto, sa usa ka plato, sa imong mga igsuon diha, pero magdako mo nga naa gyapon mo individual nga kinaiya. Kumbaga, you are unique. Dayon, tagbuon ka sa laing kalibutan nya to become one, no? Himuon mong usa. Ang highlight sa marriage, no, kanang mga bridesmaid, kanang mga ingrande nga kasal, naapay kanang mga cake, no? Ug uban pa diha, no? Kumbaga palamuti ra na. Pero ang highlight sa marriage is katong contract. Okay? Ang highlight sa marriage is ang contract. Pirmahan ninyo na dayon na ay sponsor. Okay? Sige nang ninong ug ninang principal sponsor. Dayon sunod sa principal sponsor, secondary sponsor. Mao na ang highlight sa marriage, covenant. Ang tawag ana covenant. Sa lawyer, memorandum of agreement o baka promise. Pero pag appeal ang Ginoo, ang tawag ana covenant. Okay? Muna nakalahi sa vow ug sa promise. Ang promise, walay labot ang Ginoo. Ang covenant, appeal ang Ginoo. Muna gitawag og marriage covenant. Ngano man sa tanan, ibutang gid siya sa covenant para ipahibalo sa imuha nga ang imong gisudlan lahi nga kalibutan. Okay? Kunahanglan usahon mo sa gitawag na kalig-on sa inyuhang pagpanaguban. So, atong gibasa ganina, no? Ginoo mismo ang naghatag sa formula. Balik ko nako. This is not the formula of man, this is the formula of God. Kung mo follow ta sa formula sa Ginoo, masabta nato, we are entering into a commitment, a lifetime commitment. Pag ang family o ang marriage madaot na gani, everything sa imong life maguba na. Siya kumbaga ang tibuok kalibutan nagsugod diha. Pinakagamay nga institusyon nga diha ang ato ang kinabuhi nagadepende. Okay? Ang plano sa yawa, gubaon ang kaminyoon. Ang tinguha sa yawa, dauton ang atuang kaminyoon. Kay once madaot ang kaminyoon, the rest, apektado na. Okay? So, sabton na. So, ganina, Genesis 2:24, a man shall live, it means priority, and then be joined to his wife, it means pursuit, iyahang i-pursue, tinguhaon gid niya nga, apsun gid niya. Then, ikatulo is to become, nagisgot nag-process, proseso. Walay kanang overnight nga paghimo sa kaminyoon nga mahimong perfect o baka sayon lang ang kaminyoon. Ang pagpakasal, dali ra. Pero ang magpabiling minyo, dako na nga proseso. Matod pa, ang pagminyo, dali ra. Okay? Ang pagpabiling minyo, dako kayo na nga proseso. Okay? Muna igingon nga, to stay together is a long process. Hallelujah. So, muna yung sekreto sa happy marriage. So, unahon taning word, priority. So, diri sa priority, diri na to ibutang ang atuang pinaka-ligon nga commitment. Okay? Ang atong commitment, liguno na to. Kay, diri sa church, kung madaot imong commitment, automatically, pag dili normal ang imong relasyon sa kaminyoon, dili na normal ang imong ministry. Apektado imong ministry. To the point nga imo na lang i-give up kay apektado ang imong relasyon. Ug dili lang ang imong ministry, moabot pa gyud ang point, mawala gyud ka sa church. So, importante kaayo nga masabta nato nga naatay commitment sa atuang kaminyoon. Okay? So, marriage cannot work if it's not your priority.
Dili gyud mo work out ang kaminyoon kung dili na siya nimo priority. So daghan wala kasabot ana. Okay? Naay mga butang sa atong kinabuhi nga dapat nimong biyaan. Naay mga butang sa atong kinabuhi nga dapat ka magpalayo o baka desisyonan kay kung dili nimo na buhaton ang imuhang kaminyoon magtagilid gyud. Naay mga butang, example nato mangigala unsaon man nato paghatag priority sa atong marriage. Okay? Example, ang sports. Hili ka mag-basketball. Hili ka makiguban sa imong mga barkada. Sometimes, ang atong priority sa marriage become less. Then, ang atong priority sa sports, mas taas. Kung dili nimo ay priority ang imong marriage, then your marriage cannot work. Daghang kong nakita ang mga tao, wala man siguro na dire. Mas taas silang time sa ilang iro. Kaysa Dipolog manggod, na ay boulevard dito. Dapilig dagat ba? Every morning daghang mag-jogging. Lami kay lingkod-lingkod sa Dipolog. Bisitahan nyo ang Dipolog. No? Gwapo kayo ang ilang Sunset Boulevard. Pag mato ko dito, usahay, dito ko makikstorya sa Ginoo. Lami kayo, naglingkod ko dito sa bench at tubangan sa dagat. No? Naay mga taong makita nako nga ilang dulaon ang ilang iro. Ambot na ba na dari? So, ang imong commitment naa sa kaminyoon, wala sa iro. Okay? Ilang dadon sa ilang motor, parking dito nya. Padagandagano nila ilang iro, itsa-itsahan nila katong murag kahoy nya puniton sa iro. Makita nako ba nga may pasya na ay time sa iyang iro. Ambot lang, siguro dili siguro iro. Basin diri iring. More di gapon ba? So, kung dili nimo priority ang imong kaminyoon, then you are weakened, o imong gi-weaken ang imuhang commitment sa imuhang kaminyoon. Okay? Na ako'y nabasahan, nga ang lalaki daw, mag-good morning kiss every day, or mag-good night kiss every day, mo lungtad og additional 5 years ang iyang life. Amot na pa ba na diri? Uy, praise God, di lang day ako. Patasong ka na ako kamot, no? Unsa ka? Basig gamay ra, no? Sige daw, para po daw maibog ang uban. Kinsa diri ga good morning kiss iyang asawa. Hala, tulura lagi ang uban na ulaw. Siyempre, ang lalaki yun ang good morning kiss. Kay, diya sa part 2 gud na to, pursuit good. Pursue. Imuhag yung iwin, imuhang wife. Okay? So, sa ato pa, ang atong priority, dapat bantayan na to. Kaya nakoy sa marriage counseling, sa mga pastor, nag-atubang gina sila marriage counseling. No? In fact, the other day, nag-atubang kong marriage counseling sa cellphone. Grabe nga problema. So, sa marriage counseling, dili to diri sa Davao, sa laing lugar. Okay? Sa marriage counseling, mga higala, is, ang always nga question gidha kanuna is, how is your priority? Kay bisan gani mangaon. Mangaon ha? Dili man siguro iro ang iyang gitagaag time. Kabalo siguro mo unsa basta mangaon. No? Cellphone. Na ako'y nakita sa Facebook nga 20% discount sa restaurant yun. Asili basket niya na ikandado. No? Basta kayo nagian lang ako tuglantaw. Gi-share sa kong friends. Gibutang sa lamisa, 20% discount kung ang family nga mangaon, tanang cellphone, isulod sa basket. Gupuha, So, it's because, kung tagaan ni mag-priority ang imong marriage, then,
imong gipalig-on ang imong commitment diha sa Ginoo. Okay? So na mga butang nga dapat nato i-give up. Mo nang isa sa reason ngano ha kani ayon niya i-misinterpret ang church. Isa na sa reason dili mo advise ang atong fellowship ug abroad. Because of commitment. Okay? Dili mo sugot nga ang imuhang bana or asawa moadto sa laing lugar. It's because maabot ang time na gamay na ang imuhang priority sa kaminyoon. Mas priority pa nimo ang kwarta, no? Matud pa, you can give sa imong mga anak sa ilang need, but you cannot give the right character. Okay? Ang right character di nimo mahatag sa imong mga anak. Mahatag di mong gwapong balay, mahatag di mong sakyanan, mampaskuilan mo siya sa Ateneo, siyempre nago ka sa abroad, but you cannot give them the right character. Okay? So, muna nga, ang marriage does not work if it is not your priority. So, if you want your marriage to work, you have to leave certain things. Kung nagtrabaho ka karon, manager ka, boss ka, unsa mang klaseng negosyo nga naa diha sa imuha, nga murag nahimo siyang competitor sa imuhang marriage, then kinahanglan nimo biyaan ka na. Okay? So, people make time for things that are really important to them. Maghatag man gitag time basta importante sa tuang usa ka butang. Okay? Matud pa ni Joseph Campbell, ingon siya, if marriage is not your first priority in life, then you're not married. Kung dili daw first priority nimo ang imong kaminyoon sa life, then dili pa kaminyo. Kay pagsulod mo sa kaminyoon, ning pirma na ka sa kontrata. So if you want to change your marriage, change your priority. I-change ginato ang ato ang priority. O sultian ta mo, diri daghang pastor na fail. Isa sa reason nga ng ubang pastor na kauli, daghan masiguro ubang mga reason, pero kung ato ta sa bottom line is priority. Okay? Pag naay mangayog pa-advise ang attender, no? Makasala ang attender, magkamali ang attender, moingon din ang pastor nga, sige lang, ang Ginoo makapasaylo man gyud, no? Wapo kay word ang pastor sa attender, no? Sige lang, kasabot man ang Ginoo. Pero pag ang asawa makasala, no? Ang bana makasala, magkamali, dagdinanghag manggug ka, no? Muraog ka ng dili murabag hurting ng mga words, walay comfort. So muna nga pag ang imuhang kaminyoon dili na nimo ma-priority, then maglisod jud ka. Okay? So mao na siya, no? Nga ang sikreto sa happy marriage is priority. So how is your priority? So dapat na gitay i-give up. Ligunon ginato. Maghimo gitag priority. In fact, sa December lang daan, may kag daghan na miglaag, may kag mayman mo pastor na amoy sakyanan, sultian ta mo. Wala pa may sakyanan. Every end of the week, mag-barbecue gid mi daplig dagat ug puso. Because one day, matud pa, make memories para sa imuhang kaminyoon. Priority is where your strongest commitment is. Atog yung taga time, tagaan atog priority. And ikaduha, nga atong tanawon is pursue. Fight for your relationship. Pursue. Sa Bisaya pa na, sa ito yung meaning sa Bisaya na, kanang imong gukdon, imong apson, tinguhaon nga imong makuha. Okay? It's because nagi mga fights. Dapat na commitment ni. Pagsulod mo sa kaminyoon, commitment ni. Kanang bago pang kasal, mo na gitawag na to first love. No? Usay gani, uyab pa first love. Matud pa nila, kanang ma-experience mo ang birds of paradise, kanang mga langgam daw sa paradise ba.
Pero pag minyo na nimo, paradise na lang ang tanang birds ng lupad na. Wala na ang birds. Okay? Now, sa King James, ang gigamit is cleave, pasabot, gunitan gyud pag-ayo sa imuhang asawa. So, ang word pursue is to follow, sundon, gukdon nimo, apso nimo. A woman does not feel love if she is not pursued. Pursued. Okay? Dili siya kabati o gugma kung di mo siya apsun, gukdon. Muna mga asawa, pagukod-gukod, no? Pasabot pagukod-gukod, pahumot, pa-perfume, pasiksi, pagukod ba? Usahay magudpon, wa na'y gukdon ba? No? Matod pa, sa Coolidge effect, no? Akong gi-share last time, sa Coolidge effect, there must be something new sa imo. Okay? So, if you don't pursue your marriage, marriage will die. Ang kami nyoon, mamatay gyud. So, unsaon man nato pag-pursue sa atong marriage? Ang number one key is, swallow your pride. Tunlang imuhang garbo. Okay? If your ego lives, your marriage will die. Inana ang mahitabo. If your ego dies, then your marriage will live. Kung atong ibaliktaron. Kung mamatay ang imong garbo, mabuhi ang imong kaminyoon. Pero kung tunlo na imong garbo, kung mabuhi ang imong garbo, mamatay ang kaminyoon. Pero kung ang imong ego ang mamatay, if your ego dies, your marriage will live. Okay? So, fight for your relationship. Pasabot. Bisag unsaon, kadaghan magyung panahon nga mamalot na ta, manghipos na ta, no? Mulayas na ta. Ang best friend sa kong asawa, nag-abot na sila sa kuan ba? Nag-abot na sila sa barangay. Grabe nagyung awaya. Nya ang ending day magbalik daw gapon. Nga nang magstoryahan na usahay, maulaw na rin silang silingan ba? Okay? Mura magbalik ra gihapon. May na lang kay nagbalik pa. Ang lisod kung di na gyud mabalik, okay? So sometimes no sa atong commitment sa kaminyoon tinguhaon nato nga ang atong garbo ang mamatay. Kay tanan gyud ta nay garbo, labi na sa area sa kwarta. Samot na ng kwarta. The two shall become one. Dili pwede iyang kwarta o akong kwarta, kundi inyong kwarta. Okay? So, na ako'y i-share sa inyo studying this message. Si Abraham nag-fight sa promise. Sa Genesis chapter 11 verse 30, si Sarah di kaanak, barren. Sa Genesis chapter 17, so the next chapter na nag-follow, verse 16, ingon ang Ginoo, I will bless her. Ang word sa Ginoo, tuwa sa dili kaanak, insya, I will bless her and also give you a son by her. Si Sarah na. Then I will bless her and she will be a mother of nations. Imagine mo na, mahimo siyang inahan sa tibuok nasod. Ang promise, gisulti kay Sarah, ang iyang gisultian, di kaanak. Murarag usahay, mo bitaw ng lisod kayo, dakpon ang pamaagi sa Ginoo. Nya, ang iyang, gikan siya mga anak, manggawas ang mga hari, kings of people shall be from her. Now, the question is, gitagaan siya saad, ang iyang gisaaran, di kahimo, tiguang na. Okay? So, kung basahan niyo ang Romans chapter 4 verse 20, ingon dito, Abraham did not waver at the promise of God. 25 years. Pagsaad sa Ginoo kang Sarah, wala dayon nga sunod si Mana, nabuntis si Sarah. Nganong inana man? It's because
you have to fight for the promise. I-fight nimo ang promise. Ginoo na, direct ang nagsulti. Atua, word of God lang. Kani Ginoo na nag-ingon, pero bisan sa Ginoo, walay magic. So makita nimo, nga ingon dito sa verse 21 sa Romans chapter 4, si Abraham being fully convinced. Sa ubang verse sa King James Version is fully persuaded. But pasabot, kanang di gid siya mo wave, no? Ingon diha sa verse 20, wa gid ni wave, wa gid ni tipas. Ingon pa ni Abraham sa verse 21, I am fully convinced what he had promised, he was also able to perform it. Gi-fight ni Abraham para lang manghigala, makuha niya ang promise. After 25 years, na-claim niya ang promise. Now, ang next story diri, kisay anak ni Abraham, si Isaac. Kabalo mo, gisaaran siya mahimong amahan sa talang nasod. Ha? Paminawan ninyo ang anak ni Abraham nga usarapod kabuok. Genesis 25:21. And Isaac prayed to the Lord for his wife because he was barren. Ang asawa na pod ni Isaac, baog na pod, di na pod kaanak. Murabag, sukwahi sa gisulti sa Ginoo, di ba? Dagan tag ginahimo diri nga sukwahi sa gisulti sa Ginoo. Dagan tag mga desisyon nga sukwahi sa gisulti sa Ginoo. Now, and the Lord granted his prayer. Ibig sabihin, bisan si Isaac nagpadayon sa pag-fight nga mag-claim ang promise. Probably, si Isaac gamay pa anak, ang saad sa Ginoo, giingon sa imong mama, nga ikaw daw, gikan sa imong kaliwat. Siyempre, first generation man niya, no? Mugawas ang mga hari, ug mahimutang usa ka nasod. Ang naminyo ni Isaac baog pod. Apan si Isaac wala ni undang sa pagampo. Mo din ang dapat magsigitag ampo bisag wa pa nahatag. Kay i-fight na to ang promise. We have to fight for the promise. Ing nanapod sa kaminyoon. Nagsaad man ang Ginoo nga panalanginan niya ang imong kaminyoon, pero wa ta nag-fight. Muna pursue. Apsa, dakpa, gukda ang saad sa Ginoo sa imong life. So, dagang panahon, gusto na po may magbulag sa kong asawa. Di lang siguro ako. Pero niabot ang time na learn ako. Nagsabot mi sa kong asawa sa good terms. No? Kanang wali away ba? Sugod karon di na nato ilitok ang word magbulag ta. Okay rag patya ko, patyon ta ka. Okay ra na. Ayaw lang nang magbulag ta. Okay ra man na. Kay matod pa, hyperbole. Expression lang nas kasuko. Ayaw lang ginang word magbulag ta. Kaysa una namong tuig, unang away, bulag ta. Kung duol-duol pa lang ang dipulog, rough road pagin ang bukid nun, mutabo, overseas pagin mi, mutakubok pagin bars, ay dugay na ni uli akong asawa. Pero, kanang undang ng bagyo ba? Di na ta magsigig sturas, kanang magbatsure paganita sa itong marriage, di na ta maglitok ng word, magbulag ta kay sakyan sa yawa ba? Diba? Life and death is in the power of your tongue, Proverbs 18:21. So, undangan na nato na, kay 2022 na. Basig, matod pa sa karaan na tong relihiyon ba? Kanang, sana, madayunan ba? Okay, madayunan ba? Kay Narbe Gahom, okay? So, muna no, nga, pursue. Ikatulo is the process. Okay? Unsa ganito? Live, cleave, and become. Okay? So, the two shall become one. Kanang word nga become, naitawag ana sa science, kana ganing ang baki na himong ang caterpillar na himong alibangbang. Unsay tawag ana? Metamorphosis? Tama ba ko? Metamorphosis? Mga bright, ana-ana yung mga bright, oh. Gusto mahinog bright, ana-ana mo. Ano? Metamorphosis.
High school pa man ko ana pero nakalimot ako. Basta ang cycle ba, ana ba, nagtiktuyok ang cycle ba to become, no? Ang ito'y mahimong iro, di ba, one day, no? Kang kanang word become, ang baby na himong ulitaw, pila ka years. Di ba, dugay? So, muna gitawag na kong process. Okay? No? So, ang tigre, na himong iring, uy, dili na, dali, uy. No? Musugot mo, ana, ang tigre na himong iring. Ang kinaiya ba? Kinaiya to become. Okay? So, sa atong kaminyoon, nga nung kinahanglan tag commitment, kay sometimes, ang process nga ma-change sa atong marriage is dili automatic. Naagi na siya, gitawag na to mga panghitabo. Sometimes, no, kaning pain, ang mga panghitabo sa atong life, pinakagwapo nga motivator sa kinabuhi. No? Say, nakatabang na siyang mga panghitabo, kay diha ta ma-change. Okay? Ako gani, nga naan ako diri sa Davao karon, may mga panghitabo sa akong life, marag mas nigwapo man ang akong kaminyoon. No? Mas, muna, pasalamat mo. Kung naay mga away, kanina, learn ko ni sa Dipolog, ha? Pastor Ranel pa, Dipolog na po. Okay. Balos-balos, sundog-sundog lang akong Pastor Arnel ba, Dipolog na po. Ang church manggod, pila lang ka meters, dagat. Nya, diri sa Davao, sukad-sukad. Gipanganak man jugog Davao, wa jugo kasulayg bagyo diri. Ambot na sukad, diri na man jugog gipanganak, wa jugo kasulayg bagyo diri. Okay ko experience diri, kusog lang ulan. Sa Dipolog ko kakita og bagyo nga kanang ang lubibang halos na mo tugpa sa yuta. Grabe ka kusog. Ang mananggiti daw, di na mo saka. Inigtumba sa lubi, dito na lang daw abison. Kusog jud kayo. Unya, kanang word nga boulders, kanang dagko kay bato, kanang soundbox nga black, gamay ra na, dako pa na. Nasa, kay nag-construct magud ang pantalan, gisaka gyud ibabaw sa pantalan. Kanang pang patong gyud, dili kaya to, bisag napulo katawa, perting bugata, pero gituklod sa balod. Na akong mga anak, kakita gyud sa dagko kay balod. Ang lesson nga akong nakuha sa life ba, di ba, gina-schedule man ng bagyo, kaning adlaw. Pagkabuntag, balita, nagmotor adto na kog daplin dagat. Diha ako kakitag pinakatinaw nga dagat, mura kag nasa aquarium. Na-amaze ko ba, first time sa akong life, ang pinakatinaw nga dagat, makita nako human sa bagyo. Na lesson, pagkakita nako, di man ko andam, total, wa pamampoy tao, wa ko kagwanta ni ambak ko, kay nga naman, niya tugtos pinakailalom, tungod kay mura kog nagsalom sa aquarium. Nako, first time ko kakita, sa kadugay nako din sa Dipolog, inani katinaw nga dagat. Nakuha na kog lesson ba nga, sometimes, ang bagyo, maghahimo po siya cleansing sa tuang kaminyoon. No? So, daghang ka din, nakasulayg bagyo diri. Mo nang uban, namastur na, kaya nanay cleansing sa kaminyoon ba? Hallelujah. So, ang word to become, it means the process of adjustments. Okay? Matod pa, ang successful marriage, wala na siya sa pagpangita o kinsay insaktong lalaki o kinsay insaktong babae. Ang successful marriage is learning to adjust. Kung kabalo ka, mo adjust sa imong partner, then mahimong successful ang imong marriage. Hallelujah. So, amen pa ta diha. So, ang atong commitment sa kaminyoon, ako na pa akong wedding ring. Amot sa inyo ha. No? Feeling ulitaw pa mo o gipabantayan ninyo dito sa gipabantayan nyo or hindi gid mawala, pastor, gipabantayan ako na pa security guard. No? Gipabantayan ng sponsya para secure gyud nga ang ilang kaminyoon di gyud di gyud ma-doubt. Amot lang basta ako I am trying my best. Ikaupat ko na ni. Kay gipabantayan pud nako. To be honest, gipabantayan gid nako para gyud di mawala. Gwardiyahan bagi gwardiyahan. So after niya na nagpalit na pud ko. Kani kuan ni siya kana ganing tawag na diri. Bracelet, oh, bracelet gipatunaw unya gi pa symbol na pud para lang gyud
ma-determine nga napagigagagoy commitment sa akong kaminyoon. So, magpahimo na po tagbalik. No? Bahala ka nang pakapin-kindi lang diha. Importante, minyo, kita, niya. Usahay mong good feeling ulit tao na punta. Niya, kanipong mga dalaga pa, mga asawa po, no? Wa na po'y kay, wa nagsuot nga, no? Di na mainsakto. Di na mainsakto. Guot. Hallelujah. So, learn to adjust. Okay? So, Genesis 2:24, the very formula nga gihatag sa Ginoo sa kaminyoon is to live, it means priority. If you want your marriage to live, then change your priority. Okay? Join, it means pursue. Imong i-win ang imong relationship. If you want your ego to live, your marriage die. No? But if your ego die, your marriage live. No matter unsa kabuang ang babae, unsa kadautan ang babae, ang instruction sa Ginoo kang Adan, pursue. But pasabot, ang lalaki mag-take initiative. Ihag yung apason, gukdon, i-win balik ang iyang babae. Nya ang babae pod pagukod pod panagsa. No? Kay usahay ang lalaki wa nay gukdon. Matod pa. Beauty tips gamay. Beauty tips para napay gukdonon. Okay? Hallelujah. Praise God. Undang sa itong palusyang-lusyang. Pajuging-jogging po. Ano po ba? Sexy po. Anak po. No? Kay basin wa na may gukdon. Pagukod. Okay? Become the process. It means ang successful marriage is learning to adjust, not finding the right one. Kana ganing na mga bagong ninyo, ha? Ako, advice lang niya, human naman ta. Kanang na mga baby niya, ipatunga. Nya, ang uban, nakoy kaminyon nga nakitaan nga, ang bana sa silong matulog kay paririt. Kanang, maabot ang time ba nga, maandan gani, pag mubalik nakagtapad sa imong asawa, maulaw na ka. Unya, ang sexual life baya sa kaminyoon, isabiya na sa ilhanan sa normal nga relasyon. No? Isa na sa ilhanan nga normal nga relasyon. Pag tinagsa na lang gani kayo, something is wrong. Matod pa nila, something is wrong. So, i-enjoy na to. Dayon, good morning kiss. It's because natay commitment. Kung natay commitment sa Ginoo, napo tay commitment sa kaminyoon. Palakpakan na to. Tungbuhin nga Diyos.